Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito, anong problema? Nagulat siya, tumingin sa hitsura ni Aaron, at mabangis na tumayo mula sa mga bato. Ngunit nang makita ang katakawan ng kasamaan, nag-alinlangan siya sa ibang pagkakataon at hindi alam kung ano ang gagawin. Umuungol, parang batid niya ang kanyang takot. Sa oras na ito, ang matako ng kasamaan ay humihigop ng isang maikling boses mula sa kanyang ilong, nang walang anumang galit at pagmamataas, higit na parang banayad na ungol. Pagkatapos ay yumuko ito ng bahagya at ibinaon ang kanyang ulo ng mababa, tulad ng isang pinaamo na elepante na naghihintay na bumaba ang sakay. Nang makita ito, sa wakas ay natanto ng mga tao sa tambak na bato na ang masamang katakawan ay hindi mali siya. Nagmamadali silang lumabas ng mga bundok at mga bato, lumakad sa gilid ng ilang hakbang, at sinubukang tulungan ang Aaron. Gayunpaman, nang hawakan ng kanyang kamay ang kamay ni Aaron, mayroon na siyang kaunting gulat sa kanyang mukha, na naging mas gulat ng ilang sandali. Ganap na malamig ang mga kamay, at kasing tigas ng mga bato. Kung may nagsabing matagal na siyang patay at naninigas ang katawan, walang magdududa. Paano nangyari ito? Gulat na sabi niya. Kasabay nito, ang buong lalaki ay nagmamadaling binuhat ang Aaron sa kanyang likod at nagmamadaling tumalon sa bundok at banten ng bato na may matako na gana sa kasamaan. Pagkatapos nito, nawala ang dalawang hayop sa gabi. Walang nangyari noon si Fang Fo. Gayunpaman, sa gulo ng mga bato, sa katahimikan na ito, mayroong isang lihim na landas na nakatago sa. Napupunta ito hanggang sa lihim na landas. Ito ay isang natural na kuweba. Madilim at mahalumigmig, ngunit sapat na itong nakatago dito. Kahit na may gustong laminggalinga sa paligid, mahirap hanapin ito sandali. Sa kuweba, may bakas ng liwanag. Sa oras na ito, inilagay niya ang Aaron sa isang stone slab. Parang bato sa bato. Sa isang putok, siya ay nagmamadaling bumalik at tumingin sa masamang mata ko, ano ang problema sa kanya. Bago pumasok sa kuweba, binawasan ng masamang mata ko ang kanyang katawan, kasing laki lamang ng guya, binawasan ang nangingibabaw na espiritu sa kanyang katawan, at nagdagdag ng kaunting cute. Umiling ito. Hindi ko alam kung ang ibig sabihin ba nito ay hindi ito makapagsalita o ibig sabihin ay hindi nito alam ang dahilan. Napakamot ng ulo si Depressed, hindi ba ayos ka lang bago ka umalis? Aaron, naririnig mo ba ako? Panggalan ako, pero hindi man lang gumalaw si Aaron, pero halos duguan ang bukas niyang mga mata, kung hindi, kapareho talaga siya ng patay. Dahil sa labis na pagnanais, nagangat ng lakas si Panggalan at tinapik ang Aaron sa kanyang balikat, sinusubukang tulungan si Aaron at alamin ang dahilan ng sabay. Ngunit nang malapit na niyang gawin ito, ang masamang mata ko ay lumapit ng malumanay at tumayo sa kanyang harapan. Bakit? Ayaw mo bang gawin ko? Kakaibang sabi ng Panggalan. Hindi nagsalita ang masamang tao Tay, ngunit isinantabi ng kanyang katawan ang masamang tao Tay. Pagkatapos ay ibinuka niya ng bahagya ang kanyang bibig, at isang magulong chi ang dahan-daang dumadaloy sa Aaron mula sa kanyang bibig. Habang kumalat ang magulong chi sa Aaron, naging streamer ito at bahagyang lumiwanag sa Aaron. Pagkatapos, biglang huminga si Aaron at bahagyang lumingon ang mga mata ng buong tao. Nang makita ang Panggalan, muling huminga si Aaron, ngunit iba ang tono kaysa noon. Sa ilang lawak, ito ay mas katulad ng pagpapalaya sa kanyang puso. 3,000, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Panggalan nang makita niya si Aaron kaya. Ngunit nang hindi naghihintay ng anumang sagot mula sa Panggalan, si Aaron doon ay pumikit at direktang nahimatay. Hindi naging madali para sa Aaron na tiisin ang matinding sakit na dala ng selyo sa lahat ng paraan.
Iginiit niya ang lahat sa isang pag-iisip, ngunit, ngayon ay nakita niya ang pangolin at ang lahat ay nakaka-relax, siya, natural na hindi alam ng pangolin ang sitwasyon sa loob, naisip niya kung ano ang ginawa ng masamang matako sa kanya, kaya nagmadali siyang bumalik dito, walang magawang umiling ang masamang matako at humarap sa pangolin. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at bumuga ng panibagong hininga ng kaguluhan patungo sa pangolin. Sa oras na iyon, ang pangolin ay nakaramdam lamang ng isang labis na hindi kanais-nais na gas na pumupuno sa bibig at ilong, kaya't ang buong tao ay hindi lamang nahihirapang huminga, ngunit nakaramdam din ng isang pagsabog ng pagkahilo at pagsusuka. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Kung naririto si Qin Shuang at ang iba pa, magiging kalaban nila ang masamang katakawan dahil sa eksenang ito. Sa kasamaang palad, bagamat maayos na lumabas ang pangolin kasama ang makalangit na aklat, hindi ito naglabas ng grupo ng mga tao. Walang tao sa bahay maliban sa 2 lalaki at isang hayop. Nang mahulog ang pangolin, nagsimulang kumislap ng liwanag ang dilim sa kanyang harapan. Hindi niya namamalayan na hinanap ang liwanag at nakita niya ang isang malaking lungsod. 10,000 tao na nakaitim ang nakapalibot sa isang malaking bahay, at isang lalaking may pagmamalaki na nakatayo sa bubong. Pagkatapos noon, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng 2 panig, sumiklab ang digmaan, sumiklab ang lungsod, sumambulat ang apoy sa langit, at sinipsip ang lalaki sa tinunaw na slurry. Lumutang sa mata ng pangolin ang sunod-sunod na mga eksena. Ang lahat ng mga bagay na nangyari sa lungsod ng Yuming ay malinaw na nakita sa oras na ito. Wow! Ang lahat ng mga larawan ay biglang nag-condensed sa isang malaking sinag ng liwanag, at pagkatapos ay biglang bumulusok sa kanyang mga mata. Naramdaman na lang niya ang isang nakakasilaw na liwanag na biglang tumama sa kanya. Siya subconsciously ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay subconsciously binuksan ang kanyang mga mata. Ang muling lumitaw ay si Aaron, ang masamang matako na nakasquat doon, na nakahiga na sa slate. Nailigtas mo ba? Tumayo ang pangolin at tumingin sa katakawan ng kasamaan. Ito ay ang masamang matako. Sa kritikal na sandali, pinili niya ang huli kaysa sa pagkain at Aaron, at lumipad dito hanggang sa ilalim ng tanda ng mga mata ni Aaron, na naabot ang lugar na napagkasundoan ng Aaron at pangolin. Bahagyang tumango ang matako sa kasamaan. Bagamat hindi ito makapagsalita, isinalaysay nito ang buong kwento sa ibang paraan. Kaya, upang patayin ang hari ng Yuming, pinilit pa rin ni Aaron ang lakas ng siya ay nabuklod, upang ang selyo ay nagkaroon ng bisa at naging ganito. Talagang driven ang batang ito. Sa tingin ko, hindi inaasahan ng hari ng Yuming na hindi siya haharapin ni Aaron hanggang sa siya ay mamatay, ngunit direktang papatayin siya. Kung ako, baka hindi ko naisip. Pagdating dito, walang choice ang pangolin kundi ngumiti ng mapait. Pagkatapos ng lahat, sa kapaligirang iyon, ang transaksyon ay natural na ang tanging pagpipilian at ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang kaibahan lang ay kung sino ang makakakuha ng mas maraming chips at makakuha ng mas mataas na kamay sa transaksyon. Sino ang mag-aakala na ang Aaron ay magiging walang ingat? Gayunpaman, kung iisipin natin ng malalim, dapat humanga ang pangolin sa Aaron para sa kanyang tapang at pananaw kasabay nito, ang karunungan ay nakahihigit din. Malinaw, mula sa pananaw ng Aaron, palaging may malaking nakatagong panganib kahit paano mag-trade. Kahit na ito ay may kumpletong kalamangan sa pangangalakal, ang presyo ay ang hari ng Yuming ay buhay pa rin. Kapag nabubuhay na ito, sino ang makatitiyak na wala itong gamo-gamo sa teritoryo nito? Si Aaron at ang iba pa ay nasa Ming Dynasty noong panahong iyon na madilim, hindi ba sapat na napakalaki ang nakatagong panganib? Sa makatuwid, ang pagpili ni Han Sanchen ay tama mula sa puntong ito. Naalis na niya ang pinakamalaking nakatagong panganib at nakuha na niya ang pinakamalaking chip sa buong transaksyon, ang resulta lang ay napakalaki ng isakripisyo ang sarili. Sa puntong ito, sa katunayan, sa tingin mo ba ay hindi ito katulad ng estilo ng trabaho ng Aaron? Tinitingnan ng pangolin ang katakawan ng kasamaan at may kakaibang paraan. Hindi may kakaila na gusto ni Han Sangki ang mga delikadong galaw kung minsan, ngunit ang mga mapanganib na galaw na ito ay higit pa dahil sa kanyang nakatagong lakas at mataas na IQ kaysa sa sinadyang pagkuhanang. Panganib, sa madaling salita, ito ay isang sorpresa sa diskarte,
Hindi sa iba pang mga aksyon, si Han Sang-ki ay isang halimbawa ng kanyang mga aksyon, isang napaka-stable at sopistikadong tao, kahit na sabihin, sa puso ng pangolin, kahit na minsan ay nag-aalala siya tungkol sa Aaron sa maraming bagay, ngunit mas madalas, ang kanyang kapayapaan ng isip ay higit pa kaysa sa kanyang pag-aalala, dahil alam niya na ang Aaron ay tila hindi kailanman lumalaban sa mga hindi tiyak na laban, ngunit sa pagkakataong ito, bakit ang Aaron ay walang ingat? Hindi ito naaayon sa nakasanayan niyang estilo bukod, sa pamamagitan ng kamakailang pakikipag-ugnayan at pakikipag-chat, alam din ng pangolin kung gaano kalalim si Ivory sa posisyon ni Hansan Lee, maaari pa nga niyang tanggihan ang 3 dilag na sunod-sunod para sa kanya, dadalhin kaya ni Hansan Lee ang isang mahalagang babae sa isang mapanganib na lugar sa lupain ng pamilya ng demonyo kahit naamoy niya ito o hindi, at least in terms of trade, kahit mahirap pigilan ang hidden arrow, at least it has to prevented. Ito ay direktang ipinaliwanag ang kanyang buhay, at maging ang kanyang kwalifikasyon sa pagtatanggol ay nawala, mali ito, ang Aaron pa rin ba ang pinakamahusay na patakaran, sabi ng pangolin. Ngunit hindi sinasadyang tumingin sa kamay ni Aaron na nakakuyom sa isang kamao, sa kamay na iyon, isang bagay ang kumikinang sa ginto, ito na ba? Storytelling channel sa YouTube. Buto ba yan ng ginto? Hindi lalaban ang Aaron ng walang kumpiyansa. Bakit niya ginawa iyon? Bakit lagi niyang hawak ng mahigpit ang buto ng ginto sa kanyang kamay? Ang lahat ba ay nahahawakan sa kamay? Ang buto ng ginto ay ang panloob na alchemy ng hari ng Yuming, at ang selyo ng lupa ay nagmumula sa hari ng Yuming. Mukhang lohikal na basagin siya gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa pag-iisip nito, biglang bumangon ang pangolin, at pagkatapos ay naglakad siya papunta sa katawan ni Aaron sa ilang hakbang at dahan-daang pinutol ang kanyang nakakuyom na kamay. Lumitaw ang gintong bato sa harap ng pangolin. Sa dahan-daang pagpasok ng enerhiya ng pangolin, ang liwanag ng golden stone ay biglang pumutok sa makinang na liwanag, at ang mga mata ng pangolin ay puno ng kagalakan, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang hiningang ito, bilang isa sa mga butil ng Earth Spirit, bagamat hindi ko alam ang iba pang 4 na butil, mayroon silang parehong ugat at iisang pinagmulan, at kumpleto ang kanilang pangunawa sa isa't isa. Sa harap ng gintong butil, ang pangolin ay tila. Siguro, ito ay talagang Aaron's grasp, maaari mo ba akong tulungan? Ang pangolin ay tumingin sa masamang mata ko na bahagi. Oh, tumangala siya at mamulong na parang payag. Okay, sama-sama, sa sandaling bumagsak ang boses ng pangolin, ang enerhiya sa kanyang kamay ay agad na nagundyok na i-maximize, at ang buto ng ginto ay biglang naging mas makinang. Ang masamang mata ko ay umungal, at sa susunod na segundo, isang hininga ng kaguluhan sa pagitan ng kanyang bibig ay biglang sumunod. Sa pagsasama-sama ng dalawang puwersa, ang liwanag ng gintong binhi ay umabot sa pinakamaunlad na yugto, at ang buong kuweba ay nagniningning na walang katulad. Habang ang liwanag ay umabot sa sukdulan, ang pinakasentro na buto ng ginto ay unti-unting nagsisimulang tumibok tulad ng isang puso, at ang dalas nito ay nagiging mas mabilis at mas mabilis. Kuya, pera na, sumigaw, muling nadagdagan ang enerhiya ng pangolin, at ang masamang katakawan sa likod niya ay biglang nag-spray ng mas mabangis. Bang, bang, bang. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso, at lalong damaloy ang malamig na pawis sa pangolin. Kahit na ang masamang katakawan sa oras na ito ay hindi maiwasang makaramdam ng pagod. Bang! Biglang tumigil ang pagtibok ng buong puso at tumigil si Fang Fo. Ngunit ilang sandali lang, sa malutong na tunog, nagsimulang lumitaw ang isang bitek sa puso. Pagkatapos, lumaki ng lumaki ang bitek hanggang sa lumitaw ang isang munggo na kasing laki ng butil ng abaka sa gitna ng puso. Ano ito? Sumimangot ang pangolin. Oh, nang natigilan si pangolin, napapanahon ang tinig ng masamang mata ko sa likuran niya. Ito ay malinaw na ang masamang mata ko ay nagpapaalala sa pangolin na huwag magambala. Nakikita ko, biglang tumango ang pangolin, at pagkatapos ay pinalayas ang magulong kapangyarihan ng masamang katakawan sa sarili nitong lakas, na patuloy na hinihimok ang butil ng ginto. Sa muling pagsisikap ng dalawang hayop, ang Mangbin ay naglalabas din ng mahinang berdeng ilaw at dahan-daang ipinadala sa katawan ng Aaron sa pakete ng enerhiya ng pangolin. Nang ang berdeng ilaw ay umabot sa katawan ni Aaron, malinaw na nakita ng pangolin na nagsimulang lumambat ang mga paa ni Aaron, at ang kanyang makalupang itim na mukha ay unti-unting bumalik sa puti at may kantab. Epektibo.
Masayang sumigaw si Pangolin, na parang nagsasabi sa Aaron at masamang tao tay. Nang tumama ang sikat ng araw sa madaling araw sa puwang ng bintana, dahan-daang tumulo ang isang patak ng batong tubig sa tuktok ng kuweba ng bundok at tumama sa mukha ni Aaron. Bahagyang nanginginig ang mga kalamnan ng mukha ni Aaron. Sa susunod na segundo, bahagyang ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig, at pagkatapos ay iginalaw ang kanyang mga paa, as usual pa rin ang lahat, gayunpaman, nang subukan niyang igalaw ang kanyang kamay, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at umupo, hinahanap mo ulit ito, ngumiti ng malumanay si Pangolin, pagtingin sa paligid, sa oras na ito, papasok siya mula sa labas ng kuweba, may hawak na kung ano sa kanyang kamay at patungo sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!